Anong hindi mo makakalimutang alaala sa akin nung bata pa ako? Sinong paborito mo sa aming tatlong magkakapatid? Galit ka ba sa akin hanggang ngayon dahil hindi pa ako graduate sa pag-aaral? Naisip mo na ba akong itakwil nung nagbebende ako? Naisip mo na bang iwanan o sukuan kami dahil sa hirap ng buhay natin? Bakit hindi mo ko niyakap o pinigilan ng mga panahon umalis ako sa bahay? Galit ka ba sa akin? Wala, maliit hanggang ngayon. Matigas pa rin ang ulo. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel for today's video. This video is gonna be an exciting one and a special one to me kasi patagal ko na tong pinaplano tong video na to. Sobrang tagal na. Actually, nagsimula pa lang ako sa YouTube neto nung mga past month. Kasi nga diba, nag-consistent na ako mag-upload sa YouTube. Lagi kong pinaplano o iniisip ko lagi na what if gawin ko yung questions I never asked to my mom, which is my Tanyan's title. Ayun, ilang beses ko siyang pinag-isipan na gusto ko talagang gawin tong vlog na to kasi yung pasimula pa lang talaga ako. Madami na ako nakita neto sa YouTube na tinatanong nila yung mga gusto nang itanong sa mother nila. And ngayon, I think this is the right time for me to do this vlog. Feeling ko, itong vlog na to magiging emotional to hanggang matapos. And ako, hindi din ako prepared sa mga itatanong ko kay mama. And, ang nafe-feel ko lang dito is excited ako na itanong sa kanya yung mga gusto ko talagang itanong simula ng mga pagkabata ko pa. Tapos, eto din pala. Etong vlog din pala na to ay special sa akin kasi sa, if I'm not mistaken, Saturday, May 12 ata, or Sunday ay Mother's Day, and I wanted to keep this video dito lang sa channel ko kasi para kapag tuwing Mother's Day, kapag gusto kong panoodin at gusto kong balikan yung memory na to, mababalikan ko siya dito sa YouTube channel ko. And I can't wait! Samahan niyo ako guys sa vlog na to. Punta lang ako sa bahay, uwi lang ako sa bahay kasi dito ako nakistay kila Kuya Matt sa bahay niya. Nakita nyo, iba yung background ko ngayon. So ayun, I can't wait and I'll see you, Mama, later. So, sana maging ready ka dito sa vlog na to. See you guys! So, hi guys! Ayun, andito na ako sa bahay and I'm with my mother. So, ayun, wala siyang kaalam-alam kung anong gagawin namin ngayon na vlog. Pero, ang gagawin natin ngayong vlog ay ang questions I never asked my mom. Basically, itong vlog na to, tatanong na ako ng questions sa'yo. And all you have to do is to answer each question ng honest and nasa puso mo talaga. Sobrang weird kasi it's my first time na makita si Mama sa vlog. And, hindi pala! Meron kaming video ni Mama na Mother's Day. Oh, Mother's Day. So, ito yung pangalawang video namin together. So, yun, without further ado, let's get on to the video. So, ayun, nag-prepare ako man ng 10 question. Talagang, wag mo na lang i-mind yung mga nasa paligid natin. Isipin mo tayong dalawa lang nandito. And, tatanong ko sa'yo. Ang first na itatanong ko sa'yo, Ma, ay tatanungin ko muna kung ready ka na. Ready ka na ba sa mga question? Kaya ko ba? Kakayanin mo yan. So, ang first question natin naman sa'yo ay, anong hindi mo makakalimutang alaala sa akin nung bata pa ako? Bad or good? Siguro yung good na lang. Tinakbo kita sa Jose Reyes. Bakit? Na pina-x-ray kasi duda kami na may damage yung katawan mo dahil nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Ay guys, disclaimer, lang to, talagang honest lang talaga, hindi ko alam yung mga ano na to. So anyway. Yung itinakbo kita sa ospital na umiiyak ako sa ambulansya, lahat ng umaharang sinisigawan ko. Ano yun? Yun yung masayang moment mo sa akin. Masaya ba? Siyempre yung masaya mo na. Nung kinuha kita, nasa akin ka, na pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay ko. Tumawa lang siya, masaya lang siya ngayon. So ayun, ang second question natin sa'yo ay, ano yung pinakamalaking hamon na hinarap mo nung pinapalaki mo kami? Pinapalaki? Kaming tatlo. Siyempre mahirap na ako yung single mother. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, kaya ko ba? Kaya ko ba kayong palakihin? Kaya ko ba kayong paaralin? Yun lang. Yun yung pinakamalaking hamon mo sa buhay mo. Third question, sinong paborito mo sa aming tatlong magkakapatid? Pare-pareho kayo. Lazy. Bakit pare-pareho kaming favorite mo? Ano yung mga ano namin? Siyempre, pare-pareho ko kayong anak, kaya
Ayokong mayroong masabi yung isa. Actually, usual din naman yung sagot ni mama sa kahit anong nanay. Tanungin mo yun. Para-pares lang din yung talaga sagot. Okay, pang-apat, galit ka ba sa akin hanggang ngayon dahil hindi pa ako graduate sa pag-aaral? Hindi naman sa galit. Parang naghihinayang lang ako kasi gusto ko talaga makatapos. Matapos ka. Pero sabi mo nga, may time para mag-aral. Lagi ko lang paalala sa iyo na yung profession mong pinasukan is not forever. Okay. So, dapat talagang mayroon kang natapos na sa pag-aaral mo. Dapat nakatapos ka talaga. So yun, sa mga hindi nakakalam, ang kinuha ko pong course, dalawa actually. Nag-fail ako sa psychology, pangalawa, tourism. Ginuha ko yung tourism, wala tayong masyadong pera, pang-aral. So ayun, so in short, di siya galit. Okay, panglima, naisip mo na ba akong itakwil nung nagrebelde ako? Hindi kita kayang itakwil. Pinapakita ko nga sa iyo yung mga video na umiiyak ako, pero hindi kita kayang itakwil. Wala ka namang malaking kasalanan sa akin. So hindi? Hindi naman. Masama yung magtakwil ng anak. Kahit yung isang anak kong nagre-rebelde, hindi ko tinatakwil. Medyo galit lang ako, pero mabigat kasi sa kalooban na isang magulang na itakwil yung anak. Mabigat. Ano, background story lang. Nung high school pa ako, ang dalas kong magrebelde talaga. Sobrang tigas ulo ko talaga. To the point na lagi si mama na papapunta sa guidance. Kasi bakit ganito daw ako? Meron pang masakit doon, parang bakit daw ako pinalaking nagrebelde. So in short, si mama po ay laman ng guidance sa atin. Dahil sa akin. Sa akin lang naman. Okay, number 6. Naisip mo na bang iwanan o sukuan kami dahil sa hirap ng buhay natin? Ay, hindi. Hindi ko naisip yon. 100% hindi ko isiping sukuan ang mga anak ko. Dapat kasama ko. Sa hirap at ginhawa, kasama ko. Mali mo, di ba? Asenso tayo. Hindi ako susuko. Kahit maraming problema. Kahit ang dami natin yung napagdaanan dati na... Nalagpasan naman natin, di ba? To the point na isang kahit isang tukana. Tukana. isang kahit isang tukana lang kami. So kahit, naalala ko yung dati, parang tinatanong ko kay mama, bakit baon ko laging 20 pesos? 10 Pero pesos. nakaraos din tayo, di ba? Sa 20. Sabi ko, nagulat ako nun dati, bakit yung mga klase ko may baon silang 100 pesos, 50 pesos. Naalala ko nun dati, parang nakatitig na lang ako sa classmate ko kasi meron silang, as in lunchbox, alam mong may pera, may laman, pag gutom sila, makakabili sila, tas ako, nakatingin lang ako dun sa sulok na, lagi ko talagang baon nun is 10 pesos or 5 pesos. Malaki na sa akin yun. Hanggang ngayon, naisip ko sa sarili ko, may tinanong ko kay mama na, bakit 10 pesos na naman? Wala eh. Lalakad ka lang naman eh. Pag candy lang. So sa mga may 10 pesos or may ano pa ba ngayon? May mabibili pa ba sa 10? Nung kasi may mabibili. Dati kasi meron pa talaga barbecue nga lang, may sukuli ka pa eh. Oo. Okay. Pang 7 na question namin. Bakit hindi mo ko niyakap o pinigilan ng mga panahong umalis ako sa bahay? Ewan ko rin. Bakit gano'n? Hindi ko rin maano sa sarili ko na siguro galit ako, ganun. Pero kung iniyakap kita kasi, iiyak ako ng todo. Diba? Ang iniisip ko kasi, sana maramdaman mo yung nararamdaman ko. Nang nangyari talaga nun, nagliligpit ako ng gamit ko. Tumulong ka pa sa akin nun eh. Nilabas mo yung gamit, sabi, eto, ayan pa, ano ganyan. So bakit hindi mo ko na, huwag kang umalis. Kasi kung pipigilan kita, wala din mangyayari, di ba? Tutuloy ka pa rin. Ako naman kasi iniisip ko na lang, sana ma-realize mo na kahit ganito yung relasyon natin, ako pa rin to. Ako pa rin. Mama mo pa rin ako, naghihirap pa rin ako para sa iyo. Yun lang naman na maalala mo na ako to. Wala nang iba. Kaya tinulungan kita kasi hinayaan lang kitang ma-realize mo yun. So, ako yung naiiyak. Hindi kasi like parang that time kasi longing ako sa yakap ni mama. Kasi parang may hinahanap ka na hindi mo makita. That moment I was in the wrong path. Hindi talaga ako niya niyakap na yun yung pinakakailangan ko na para maging strong ako that moment. Tingin mo kasi kaya mo na. So, hinayaan na lang kita. Ayun kasi yung laging, yun yung na-realize ko before na kala ko kaya ko. Pero nung nag-live alone ako, parang feeling ko, ang bigat. Alam mo ba ma, nung nag-live alone ako, never ko in-imagine sa sarili ko na nasa condo ko nun. Tapos, hinahanap kita. Oh my God. Hindi mo alam bakit ako sumasama sa mga barkada ko, sa mga kasamahan ko dati sa trabaho na pupunta kami ng, alam mo na, kasi ang isip ko sa iyo, tapos ganun lang na pala mangyayari, eh di maglilibang na lang ako para makalimutan ko. Pero masakit sa kalooban ko, parang nagre-rebelde din ako sa iyo. Sa totoo lang, si Kuya Louie mo, alam mo naman, stable na yung trabaho niya, sarili niya, kaya na niya kasi may edad na siya. Ikaw lagi yung naalala ko.
umalis naman siya. Oo, edi alis din ako. Bahala na. Bahala na kung anong mangyari. Pero, ang iniisip ko lang na may bahay akong uuwian. Yun lang. Kasi kung ako maloko, diba, binenta ko yung bahay, sinugal ko, diba? Yung iba nangyayaring ganun eh. Eh, ako hindi ko iniisip yun. Masasabi ko may bahay akong uwian at saka yung parang nasa mind ko rin na siguro darating ang araw na matatauhan ka rin. Yung maalala mo rin yung hirap na dinanas ko para sa iyo. Alam mo naman, kahit kamag-anak ko, kahit kapatid ko, against sa iyo. Kasi marami kaming magkakamag-anak, pero bakit ikaw ang pinili ko? O sabi ko, sana maisip na lang niya pagdating ng araw na ito ako. Nagsakripisyo ako para mapalaki ko, mapaaral ko, na hindi ko tinuring na ibang tao. Kota na Dagdag ko lang din dun sa sinabi. Kasi that moment, lahat kami watak-watak. Watak-watak kami, hindi kami unlike before na kapag may celebration, magkakasama kami. Dun lang din talaga ako nagulat kasi yung isa kong brother, may family na. Tapos si mama tsaka yung kuya ko, sila lang talaga yung lagi kong kasama. Siguro matagal din sa akin. I'm not used to it talaga. Ever since, di ako sanay nang hindi kami kompleto. So that moment, feeling ko wala din akong malapitan that time. Dumaan ako sa wrong path. The point na hindi ko sila na-recognize kasi nga galit ako sa kanila. Medyo hindi din talaga ako in the right state of mind that time. Malisan ako bigla eh kasi sabi ko hindi ko na kaya to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So top tier ko na realization is parang I can't live without my mother. So marami talaga akong realizations that time na sana back then di ko na lang ginawa. So I've learned my lesson. Until now, sobrang tigas pa rin ang ulo ko. Okay, moving on sa pang-8 na question. Huy, grabe. Kung meron kang gustong sabihin sa batang Sai, ano yun at bakit? Kung may gusto akong sabihin, Sai, hindi kita itinuring na ibang tao. Tunay kitang anak. Kahit sino nagtatanong sa akin, tunay kitang anak. Kung anong nararamdaman ko sa mga kapatid mo, ganun din nararamdaman ko sa iyo. Paalala ko lang, bawasan mo yung katigasan ng ulo. Mula maliit hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Grabe, bunyag naman sa vlog yung ugat. Matuto kang makinig sa mga nakakatanda sa iyo. Ano pa? Sa tingin mo na kailangan kong marinig? Mawala man ang ibang tao, nandito pa rin ako para sa iyo. Mawala man sila lahat, nandito pa rin ako para sa iyo. Paglalabang kita. Alam mo naman kung paano ako makipaglaban, di ba? Pinaglaban kita sa eskwelahan. Sa ka-eskwela mo, sa kalaban mo. Nandito lang ako sa iyo. Makalimutan naman lahat. Kung wala akong kalimutan. Hindi naman. Siyempre hindi naman mangyari. Parang feeling ko, never naman mangyari yung ganung bagay. So ako, siguro nabunyag na po sa vlog yung katigasan ng ulo ko. Grabe. Okay, ito pang 9 na question ko kay Mama. Nagalit ka ba sa akin? Till now, sa lahat ng nangyari na misunderstanding, sa lahat ng nangyari na hindi natin pagkakasunduan. Wala. Siguro paalalahan na lang kita, pero hindi ako galit. Pero kasi may mga times na si Mama pag galit talaga siya mamamansin. Ganun lang. Alam mo, kaya ako tahimik pag galit ako. Kasi ayokong makabitaw ng salita. Kasi words are powerful. Tahimik lang ako, di ba? Kita mo pag galit ako, minsan sinasagot mo ako ng pabalang-balang, di ba? Hindi ako sumasagot. Kasi ayokong magsimula. Hanggang doon lang ako. So, yun yung hindi ko namana kay Ma. Ito, pinaka-last question ko sa'yo, Ma. Gaano mo ako o kami kamahal? Rate 1 to 10, gaano mo kamahal ang mga iyong... Siyempre, nasa 10 ako. Tsaka bakit? Siyempre, anak ko kayo. Pero, ito lang isa sasabihin ko sa inyong tatlo. Sa iyo ko kasi na-feel yung care mo sa akin na hindi ko ma-feel sa iba. At saka, kumbaga, pag may problema ka, nasasabi mo sa akin. Kung may problema ako, nasasabi ko sa iyo. Sila, hindi. Ba't ayaw nila sabihin sa akin, di ba? Sa ganyang bagay, parang never, di ba, kahit ako rin naman, hindi ko rin naman alam kung bakit ako na-attach din sa'yo. Oo, hindi, diba? Ever since talaga, hindi ako nagsasabi ng problema ko kay Mama. Hindi ako palakwento. Kumbaga, kung ano nakikita niya sa vlog, hindi kami ganito talaga. Hindi kami sanay sa ganito. Talagang, hindi ko lang talaga alam na ganun yung nangyari. So, ayun. So, in short, nung nagkaroon ng family din si Mark. Di ba? Hindi sila nagsasabi. Parang ano lang tayo. Baka tayo lang nag-uusap. Sila. Mga nonchalant kasi yung kuya. Mga hindi sila marunong mag-express ng kanilang mga nararamdaman. At least tayo, may problema kasi nasabi mo sa akin. May mga times na, ito maaminin ko, may mga times na nahihirapan ako mag-open up.
Kasi natatakot ako sa judgment ng sarili kong nanay. And natatakot ako na baka hindi ako mapakinggan ng maayos. To the point na ayoko rin naman kasing, siguro, ayoko rin naman ma-invalidate yung feelings ko as your son. Medyo minsan kasi hindi mo ako napapakinggan ng maayos. Hindi ka open sa mga opinions ng ibang tao. But I get that naman. So may mga ganong times talaga na nangyayari. But syempre, at the end of the day, kanino ka ba uuwi, diba? Family mo pa din. So ayun, tapos na yung mga questions ko kay mama. So ikaw, ma'am, bibigyan kita ng isang pagkakataon na tanungin mo ko ng isang question na gusto mong tanungin sa akin to end the vlog. And syempre, hindi lang para ako lang yung nagtanong dito. Ano ba ang tingin mo sa akin bilang nanay mo? Yung respeto mo ba sa akin, nandiyan pa rin? Syempre, you're my mother and I will never ever leave you. Tulad ng iniisip mo noon na iniwanan kita kasi nga dahil sa sarili kong kapakanan, I left you without even telling you kung ano talaga yung nararamdaman ko. And kagaya naman din ang ginagawa ng ibang anak sa nanay nila or sa mother nila. Andito lang ako palagi. I will strive hard para mabigay ko yung best life for you. Konting taste lang, ma. Kasi kahit sinasabi mo mag-ipon ako, nag-iipon naman ako, hindi kita iiwan. At saka ang pinapangako mo sa akin na house in Latin, antay ko yun. Kasi, na-pressure. Hindi, syempre, darating din naman tayo dun, ma. Pero, in God's perfect timing, you can always count on me. Lagi mo lang tatandaan na andito lang ako. Ako naman muna ang mag-aalaga sa'yo. Ay, salamat. Kumbaga, dati na ikaw yung nagsangkayod para lang mabigay yung mga best for us sa magkakapatid. Now, I will do my very best to give you the best life, the life that you deserve pala. And I'm willing to do everything para sa'yo. Thank you. Ayun, grabe. Itong vlog na to sobrang special to sa akin kasi just like I said before na first time po itong gagawin sa vlog ko, sa YouTube channel ko. And thank you guys for joining dito sa vlog na to. I hope you guys are happy and sana na-appreciate nyo kami. Sana nakakuha kayo ng aral sa amin. May aral ba makukuha sa amin? May aral ba? Meron naman yan. And sa mga mother out there, kapit lang. Ayun, thank you guys so much for watching. And I love you all. See you on my next one. Kung may gusto pa pala kayong vlog na gawin namin, both comment below lang. See you on my next one. I love you all. Bye! Say bye-bye. Say bye. Bye-bye. Bye-bye.